Magulong ngunit payapang pamumuhay bilang isang skilled construction worker ng aking makilala ang babae na itago na lang natin sa pangalang Ella. Naging magkatrabaho kami matapos akong kunin bilang stay-in maintenance kung saan si Ella ay nagtatrabaho. At kung paano ako napadpad sa lugar kung nasaan si Ella, yun ay dahil sa aking pagiging construction worker. Nagkaroon kami doon ng project at bago nga kami matapos ay kinausap ako ng management na kung kukunin daw ba nila ako bilang kanilang bagong maintenance ay magkano ang kanilang ipapasahod sa akin. At dahil hindi naman ako egols, tinanggap ko ang alok sa akin. Naglaon ay naging magkumari kami ni Ella sa ikalawa niyang supling mula sa kanyang mistera. Pero hindi may tatanggi na maging ako ay hindi maiwasang mag-isip na kung bibigyan lamang ako ng pagkakataon para araruhin ang kapiraso niyang lupain na mayroon ng nagmamay kanya, ay ibibigay ko ang lahat ng aking 100% ng lakas at teknik para ano't anuman sakaling hindi na kami magkita sa hinaharap ay meron siyang hindi malilimutan na isang tulad kong mabalasik. Nasa hinaharap pala ang inaakala kong tanging sa imahinasyon lamang at kahit patago ay naging realidad. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Bagamat galing ako sa breakup ng mga panahon na ito na naging maayos at magulo, na umabot naman ng 3 years ang relasyon namin. Bago ko nakilala si Ella, ay hindi ko na yon masyadong dinamdama. Hindi rin kasi ako sanay sa relasyon na para bang ang gusto ni girl ay siya na ang aking maging buhay at sa kanya lamang iikot ang aking mundo. Yon ang aking naging palagay sa 3 years naming relasyon. Mula sa aking pagtatapos ng 2 taon sa college, ay nagtrabaho na ako bilang isang factory worker. Nagkaroon ako ng 4 na factory na napasukan. Pero bukod sa mababang sahod, at sa kahit anong aking sipag na hindi ako maregular, ay naisipan ko ang magbago ng linya. Maliban sa pangbinata o pangdalagang sahod, na kung minsan nga, o baka nga madalas pa ay hindi sapat, ay wala naman akong ibang naging dahilan. Dahil sa pagiging factory worker, ay marami akong naging karanasan na hindi ko na malilimutan at naging kakambal ko na habang nabubuhay. At syempre bilang isang lalaki, ay masaya kapag babae ang iyong kasama. Hindi katulad ng isang factory worker na marami at kung sino-sino ang iyong pwedeng makilala at makasalamuha. Sa pagiging construction worker ay hindi ganon ang sitwasyon. Lalo na kung sa klasiko na ang pagiging panday ay yung tipong bahay lamang ang madalas na ginagawa. Pero ang pag-ibig kapag para sa iyo o sabihin na lamang natin na nakatadhana para sa iyo'y dumaan, hindi mo yun maiiwasan. Kahit nasang lupalop ka pa ng mundo, tumatae, o kung ano man ang iyong kinabibisihan. Dahil ganon, ang nangyari sa amin ng aking 3 years. Itago na lang natin sa pangalang Eloisa. Kung hindi ako nagkakamali, ay 1 taon nang mahigit akong construction worker noon ng aking makilala, si Eloisa. Naging close kami at sa una naming pagkikita ay pinalipas kaagad namin ang gabi ng magkasama. Pero sa maniwala kayo o sa hindi, at hindi rin iisipin na ako'y mahina dahil palay na ang nasa aking harapan, ay nag-toothbrush lamang kami. Although nanghihinayang ako pero dahil respeto ang aking ipinakita, inasahan ko lang sa hinaharap
ay darating ang pagkakataon na kahit ayaw ko na, gusto pa niya na sa paglaon nga ng aming relasyon ay nagkatotoo yun. Yung tipong gagawa ka na ng alibay para lang makaiwas at hindi mauwi sa panghihina. Lumalim ang aking kaalaman sa pagiging construction worker. Nakarating sa kung saan-saan hanggang sa may mga tao na ring nag-aabang na ako'y mabakante para makuha ang aking serbisyo. Noong makarating kami sa lugar kung saan nakatira si Ella, ay nagkaroon kami ng project na umabot ng 5 buwan. At doon nga ay kinausap ako ng management na kung kukunin daw ba nila akong bagong maintenance, magkano ang kanilang ipapasahod sa akin. Sa sitwasyon ngayon, ay hindi na ako naghanap pa ng mas malaking sahod. Maliban sa wag lamang ibaba ang aking kasalukuyang sahod bilang skilled worker. Maliban kasi sa magkakaroon ako ng stable na trabaho, ay magkakaroon din ako ng benefit na pabor sa lahat ng manggagawa. Doon ko nakilala si Ella na unang-una kong napansin bilang babae na empleyado roon. Yun nga lamang ay nalaman ko na merong asawa si Ella at meron na silang isang anak. Nasabi ko na kagagaling ko lang sa break-up ng aking makilala si Ella. Yun ay dahil mula nang magsimula ang project namin ay dahan-dahan kaming nagkalabuan ni Eloisa na nauwi sa tuluyang hiwalayan. Bukod kay Ella ay meron pa siyang isang kasama na kumpara sa hindi nagkakalayong edad namin ni Ella ay di hamak na mas bata kaysa sa amin, pero maganda rin naman. Pero talagang iba ang karisma meron si Ella. At kahit alam kong siya ay pamilyado at meron ng isang anak, at talagang makikita sa panlabas niyang anyo kung gaano siya karapsa. At sinasabi ko sa aking sarili na kahit isang pagkakataon lang, talagang matindi ang kanyang aabutin. Itago na lang natin sa pangalang Hana, ang babae na madalas kasama ni Ella na workmate din namin. Nakalaunan ay siyang aking naging jowa. At sa maniwala kayo o sa hindi, bago pa naging kami, ay nagawa ko ng mapasuko ang kanyang bataan nang isama ko si Hana sa bahay na aking dating tinutuluyan. Sabi kasi niya, kahit saan pero ang matindi ay hindi ako makapaniwala na sa higpit ng magulang ni Hana ay pangalawa lamang ako sa menerong nakapasok ng kuweba. Mabuti na lamang raw at hindi nagtagal ang kanilang relasyon. Dahil kung hindi, baka lugaw na ang aking inabutan. Sa loob ng maraming taon ng aking pagtatrabaho bilang maintenance, nasimula nang maging kami ni Hana na naging regular na ang buwan-buwan naming pagdi-date bilang magkatipan na hindi nawawala ang happy ending ay naging kumari ko si Ella sa ikalawa nilang supling mula sa kanyang mistera. Bagamat naging dalawa na ang may buhay na dumaan sa portal ng kaluluwa at panahon, ay hindi noon na bago ang postura ng pangatawan ni Ella. Na lagi ko pang sinasabi sa aking sarili na ubos na naman ang sabaw. Tuwing mula sa isang buwan na pagtatrabaho, darating ang mister ni Ella. At kahit buwan-buwan din ako kung mag-change oil, kahit bisikleta lamang naman ang mayroon ako, ay napapasabi pa rin ako sa aking sarili na nga, sana all. Na para bang ang ulam na in-order ng aking katabi ay gusto kong lasahan. Hindi ako nagpahalata na lihim akong may interest sa aking workmate na mayroong asawa. Na tipong kahit magbigay ako ng kahit na ano-ano, ay hindi niya mahalata dahil sa magkakasama lamang kami ni na GF. Pag may binigay ako kay GF, madalas meron din si Ella, lalo na in terms of foods. Na para bang nagtatanim ako
At soon ay meron akong aanihin na hindi ko alam. Isa ako sa mga taong madaling magsawa sa trabaho. Ayoko ng paulit-ulit at sa araw-araw ay walang nababago. At dahil stay-in ako, kami-kami lamang ang halos nagpapangita sa araw-araw. Nag-resign ako pagkaraan ng 4 na taon. At dahil napalayo naman ako kay Hana, naging mitya iyon ng hindi namin pagkakaunawaan at nauwi sa aming hiwalayan. Dahil naman doon, ay nagkaroon ako ng tsansa para magkaroon ng oras sa aking kumare na si Ella. Alam ko na meron siyang oras dahil buwanan nga kong umuwi ang kanyang mister na aking kumpare. At doon, sa paglalim ng lihim na komunikasyon namin ni Ella, bilang magkumare ay marami akong natuklasan na taliwas sa dati kong iniisip. Tulad ng ubos lagi ang sabaw tuwing uuwi si pare. Mula sa isang buwan na pagtatrabaho ay kabaligtaran pa na. Dahil di umano'y sa edad nilang iyon ay hindi na uso ang labing in tandem. Abay, 30 lamang naman si Ella. Lamang siya sa akin ng 5 years sa edad. Abay, hindi lang bastang may asim. Na dahil naman doon ay lalo akong nagka-interest kay Ella. Dahil nakakita ako ng butas. Lalo't nagkwekwento siya sa akin ng mga bagay na hindi ko na dapat malaman. Kung sa bagay, ay matagal na kaming magkakilala. At bukod sa pagiging magkatrabaho, ay inaanak ko ang isa sa 2 niyang supling. Kumbagay, kuha ko na ang tiwala ni kumare. Sa paglalim ng patagong komunikasyon namin ng aking kumaring si Ella, ay sinabi ko sa kanya na matagal ko na siyang gusto. Kung bakit sa loob ng maraming taon ay naging mabuti ako sa kanya at hindi dahil sa pagiging likas. Hindi naman makapaniwala si Ella, pero sa halip na umiwas siya dahil sa kanyang nalaman, ay nagwa pa niya ang makipagkita sa akin at iwan ang kanyang 2 supling sa biyanan at nagpalusot na may pupuntahan lamang. Naging sunod-sunod ang aming pagtatagpo hanggang sa hindi rin siya tumanggi nang ayain ko siya na magpunta sa bahay. Naging sunod-sunod ang pagbisita ni kumari sa bahay at kung hindi ako nagkakamali, sa pang-4 niyang punta ay tuluyan niyang isinuko ang bataan. Na ako naman dahil sa taon kong iyong inasam ay nginig ang inyong bida. Naging kami na tanging kaming 2 lamang ang nakakaalam at patuloy na ninanamnam ang bisa ng patagong kulastuyan.